Tayo po'y hihingi lamang po ng kaisipan dito at kaalaman kapag ho ba sinasabing humihingi ng regulatory relief ang bangko sa Bangko Sentral, in this case po, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, kaugnay po sa kanilang contribution sa Maharlika Investment Fund. Ano ho ang ibig sabihin nito? Magandang umaga po sa inyo, former Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Gonigundo. Good morning po, sir. Hi, good morning naman, kapatid na Ted at sa lahat ng ating mga nakikinig. Salamat sa inyo pong panahon, Governor. Ano pong ibig sabihin nito, sir? Humihingi ng regulatory relief ang Land Bank at DBP dahil po sa kanilang contribution sa Maharlika Investment Fund. Ang ibig pong sabihin yan, meron po kasing regulasyon ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol sa capital ng mga bangko. Lalo-lalo na tinatawag nating capital adequacy ratio. Ibig pong sabihin yan, kapag ikaw ay bumaba sa isang level, right now, ang ating pong pinatutupad ay 10%. 10% yung pong capital adequacy ratio. Pag sinabi pong ratio, ang nasa numerator, nasa itaas, yun po yung kapital ng bangko. Pagkatapos yung pong nasa baba, yung denominator, ito po yung kanilang mga loans o yung kanilang ipinapautang sa mga kumpanya at saka sa mga household o kaya mga consumers. Ngayon, kapag ikaw ay nag-invest, yan ay bababa ang iyong kapital sapagkat tinatawag dito, meron pong capital charge, yung pong investment ng mga bangko. Kahit na allied or non-allied, 100% charge po yan sa bank capital. So bababa ang kanilang capital. Pag bumaba po yung kanilang capital, yung po yung nasa numerator, at yung pong nasa ibaba, yung denominator, ay hindi naman nagbabago o hindi lumalaki kasi lumalaki ang pagpapautang ng bangko. Pero kung ikaw naman, kamukha ng Land Bank at saka ng DBP ay nagpautang, bababa ngayon yung equity mo, yung pong capital mo, kasi may capital charge, yung investment mo sa Maharlika Investment Fund. Sa makatwid, maaari siguro hanggang ngayon ay compliant pa ang Land Bank o ang DBP kahit na nagbigay na sila ng 25 billion from DBP at 50 billion sa Land Bank. Pero nakikita siguro nila na maaaring dahil sa kanilang ibinigay na kapital, yung seed fund ng Maharlika Investment Fund, as they lend out to their clients, whether corporate or consumers or households, ang mangyayari po niyan, bababa po yung kanilang capital adequacy ratio. Maaaring, right now, maaari, hindi ko po alam ang capital adequacy ratio ng dalawang GFIs na to, pero maaaring bababa yan na malapit na doon sa 10% na requirement ng Bangko Sentral. And therefore, kung ito ay bababa, samantalang sila ay nagpapautang, habang nagpapautang sila, pababa ng pababa yung capital adequacy ratio nila. Ngayon, so that they can avert or avoid having their capital adequacy ratio go down below 10% regulatory requirement ng Bangko Sentral, ito po yung ngayon maaaring hinihingi nila mula sa Bangko Sentral. Ang sabi po, ang base po doon sa broadsheets na ating nabasa, ito ay humihingi maaari sila ng sapat na panahon upang magkaroon sila ng tinatawag na capital build-up. Ang ibig sabihin po ng capital build-up, kasamang TED, bibigyan sila ng sapat na panahon ng Bangko Sentral upang palaguin muli nila yung kanilang kapital na 25 or 50 billion in this case from DBP and the Land Bank ay ibinigay nila sa Maharlika Investment Fund. Yun po ngayon ang maaari nilang hinihingi mula sa Bangko Sentral. Ang tawag po dyan ay regulatory relief or forbearance. Opo, kasi nga po may regulasyon ng Bangko Sentral at humihingi sila dito na kung maaari hindi kami makasunod doon. Yun ho ba yun in simple term po, Governor? Maaari po sigurong hindi pa naman sila in violation of the 10% requirement ng BSP. Kasi kulang po tayo ng information eh. Ang nabasa lang natin ngayon dito
Land Bank, DBP as BSP regulatory relief. Opo, opo. Hindi naman po definite yung sinabi ng Bangko Sentral dito na number one, kung ang DBP o ang Land Bank ay in violation na ng kanilang requirement. At hindi naman dito sinabi kung ano ang hinihingi. Yun ay, this is an ordinary or logical interpretation of why a bank will be asking for regulatory relief. It's either in violation already or about to violate a certain Bangko Sentral regulation. Opo. Ngayon, kapag ka nanghingi ng regulatory relief o ng forbearance ang isang bangko mula sa Bangko Sentral, normally ho yan, binibigyan ng Bangko Sentral ng sapat na panahon ang isang bangko upang makapag-build up ng kapital nito. Kasi mula DBP nawala ho 25 billion eh. Malaking pera yon. Sa Land Bank naman ang nawala 50 billion. Eh may capital charge. So kapag pinumpute yung kanilang capital adequacy ratio, bababa yun. Samantalang sila ay nagpapautang. Pwede namang hindi na sila manghingi ng regulatory relief eh. Kaya lang, kung ihihinturin nila yung pagpautang. Kasi habang nagpapautang sila, kasamang TED, lumalaki yung denominator eh. Eh yun ang purpose ng bangko eh. Nagdideposito ka sa bangko para yung bangko o consolidate lahat ng deposito ng mga ng publiko at ito naman ay ipapautang doon sa mga nangangailangan ng kapital, ng mga negosyante at doon naman sa household, yung mga consumers para pambili ng bahay, pambili ng kotse. Okay? Yun ang trabaho ng bangko. Ngayon, kung hindi nila gusto na bumaba yung kanilang capital adequacy ratio sa level na requirement ng Bangko Sentral, kailangan wag na silang magpautang kasi bumaba yung numerator eh. Kung lalaki yung denominator, eh bababa sila at maaaring ma-violate nila yung capital adequacy ratio requirement ng Bangko Sentral. At sa usapin po ng Land Bank na ang mga pinauutang ay mga magsasaka, baka maapektuhan po yung kanila pong mga programa sa pagpapautang sa mas maraming magbubukid. Ganun po iyon. Tama po yun. Sa katunayan, kasamang TED, sa ibang mga bangko, yung iba ilalagay yan sa tinatawag nating ICU, no? Kapag ikaw ay nailagay doon sa meron silang classification diyan kapag may problema ka sa compliance with certain requirements of the Bangko Sentral, ikaw ay hindi pwede magpautang. Ikaw ay hindi pwede mag-declare ng dividend. Ito yung tinatawag na PCA, Prompt Corrective Action. Bago ka pa man bumaba doon sa level na requirement ng Bangko Sentral, lalagay ka na doon sa PCA, Prompt Corrective Action. Isa doon yung tinatawag nating capital build-up. Sige, bibigyan kita ng panahon, let's say 1 year or 2 years, para i-build up yung capital mo. Pero meanwhile, na ikaw ay nasa ICU o nasa prompt corrective action, una-una, hindi ka pwede mag-declare ng dividend sa mga stockholders mo, lalo-lalo na sa private sector. Number 2, kinakailangan yung loans mo ay regulated. Otherwise, lalaki yung denominator mo, mababa yung capital mo sa numerator, bababa ka doon sa requirement ng Bangko Sentral. Yun siguro ang maaaring hinihiling ng ating dalawang GFIs because of their contribution to Maharlika Investment Fund. Kung matatandaan mo, Ted, isa doon sa version, no? Yung unang version ng House sa Maharlika Investment Fund, nakalagay doon, nire-require ang Bangko Sentral to give regulatory relief or forbearance sa dalawang GFIs na to, sa Land Bank at saka sa DBP, kung sila ay magkakaroon ng problema. Yan ay tinanggal. Kasi habang binabawasan mo ang kapital ng ang dapat sana ay itataas mo yung kapital ng Bangko Sentral. Hindi ba? Ayon doon sa bagong batas, ang lahat ng dividendo ng Bangko Sentral babalik sa kanya para makumpleto yung kanyang 200 billion capitalization. Binago yan ng Maharlika Investment Fund. Sa halip na ito ay gamitin para itaas ang kapital ng Bangko Sentral for the first 2 years, base ito doon sa pagtibay ng batas. No? Ang sabi dito, yung 2 years ng dividendo ng Bangko Sentral
ay ibibigay sa Maharlika Investment Fund. Sa halip na ipang dagdag doon sa kapital o sa puhunan ng Bangko Sentral. The paradox of it is, while you are getting fund from the BSP that should have been used for recapitalizing itself, itong yun ay ibibigay mo sa Maharlika Investment Fund. So hihina, maaaring humin o kaya mas kukonti yung kapital na maaaring ipantulong ng Bangko Sentral sa mga financial institutions na nagkakaproblema. Pagkatapos, kinuhanan mo na itong dividend ng BSP kapag nagkaproblema naman yung Land Bank at saka yung DBP, minamandato mo naman ang Bangko Sentral na tulungan sila. Eh hindi mo na nga pinayagang palakasin ng Bangko Sentral yung kanyang sarili. Imamandato mo pa na tulungan itong GFI kapag nagkaproblema sila sa pagpapahiram o sa pagpupuhunan noong 25 and 50 billion seed fund ng Maharlika Investment Fund. Mabuti, tinanggal yon na hindi mandato ito, hindi imamandate ang Bangko Sentral. But Land Bank and DBP will be treated like the other financial institutions kung ito ay magkakaroon ng problema at kailangan ng assistance from the BSP. Opo, pero tama ho, di ba na yung BSP, yung kanya pong yung kanyang kinikita for recapitalization ay for 2 years, hindi muna mapupunta sa BSP kung di ilalagak muna sa Maharlika, di po ba? No, yung nga po yun. Ibinigay yan. Apo. Hindi lang ilalagak. Kasi ang ilalagak, i-deposito lang. Pwede. Ibinigay ito sa Maharlika Investment Fund as Opo. part of the national government contribution Opo, okay. to the 500 billion authorized capital. So, linaw nga po ng inyo pong paliwanag, Sir Governor. So, Sir, dahil sabi ho ninyo na dahil kung ikaw kinakapos sa kapital, maapektuhan ang pautang mo, maapektuhan ang galaw mo bilang bangko. Dito po in this case kasi ang Land Bank po DBP nagbibigay po ng di ba? Nagbibigay sila po ng kanila pong kita sa national government taon-taon, di po ba? Tama po yan. So in this case po, dahil ngayon pa na nagsasabi na kami, dalawang bagay ka ninyo, no? Either sila ba'y nakakaranas na o in anticipation, kaya humihingi po ng regulatory relief, nangangahulugan na yung kanila pong contribution sa national government, hindi na rin po magagampanan. Hindi na magagampanan yun kasi una, hindi sila makakapagpautang in the same manner that they used to. Kasi kapag nagpautang pa sila, ay sinabi ko kanina, Ted, lalaki yung denominator, binawasan mo yung numerator. Kaya kapag nagpautang sila na nagpautang, bibilis yung kanilang pagbaba, yung kanilang capital adequacy ratio. At pag bumaba yan, in violation sila ng BSP requirement. Kaya they are now constrained. Constrained sila sa pagpapautang kasi pagka malakas yung kanilang pautang, mas mabilis yung pagbaba ng kanilang capital adequacy ratio. Opo. Kaya gusto nila ngayon, maaari, again, this is not based on facts, but this is based on what they are saying today in the broadsheet. Okay? Yan ay, para sa ganon, ma-anticipate nila, ngayon pa lang, magkaroon sila ng capital build-up, magkaroon sila ng panahon, sapat na panahon, para ma-build up uli yung kanilang puhunan. Kasi 50 billion at 25 billion nung nawala sa kanila eh. Opo. Sige po, so Governor, theoretically ho ba, ito lang ho, no? Hindi naman natin sinasabi na mangyayari ito, pero kapag ho ba bumaksak itong ganito pong GFI, at nagkaroon talaga sila ng problema po sa kanila pong kapital, yung nga po, ang tangi pong makakasalba sa kanila is Bangko Sentral ba o pwedeng GAA o tayo lahat na ng mga Pilipino mag-aambag-ambagan? May mga options po yan. Unang-una, tandaan po natin, ang DBP at Land Bank ay government-owned. So po pwede ang gobyerno through the budget ay magdagdag ng kanilang kapital. Pero pagka yan ay ginawa, malaking kabawasan yan sa ating budget. Ito po yung pinapaliwanag ko noong Pebrero, kasamang Ted, nung una tayo nag-usap tungkol sa Maharlika Investment Fund. Nasa one single fund concept tayo.
ano man yung ibibigay mo dito, halimbawa sa Maharlika Investment Fund, mababawasan yung ibibigay mo sa infrastruktura, edukasyon, kalusugan, no? At yan ay magagawa mo lamang kung ikaw ay magtataas buwis o kaya ikaw ay mangungutang. So, kung hihina ang DBP at ang Land Bank, ay kinakailangan unang option yung magdagdag ang gobyerno sa pamamagitan ng budget ng kapital ng dalawang GFIs nito. Pero this can only be done given our persistent fiscal deficit. Kinakailangan taasan yung buwis. So, sa makatwid, in the final reckoning, tayo rin ang sasagot doon sa kinakailangang subsidiya o kaya additional equity ng gobyerno sa DBP at saka sa Land Bank. Now, the other way is for the central bank, for the BSP, to provide either emergency assistance base doon sa batas at ito ay maibibigay sa dalawang GFIs na to. Pero kinakailangan may mga requirements silang dapat i-comply. Una, hindi sila insolvent. Hindi sila lugi. Number two, dapat meron silang mga asset that can collateralize their borrowings or emergency assistance or support from the BSP. Kung wala sila noon, kung sila'y lugi, kung sila'y walang asset, hindi sila mapapautang ng BSP. Kasi yan ay nakatakda sa batas. Opo. Kaya yun lang po ang mga options, yun ang mga possible scenario na maaari nating asahan dito sa nabasa natin mula sa pahayagan na na nakikiusap ang GFI upang magkaroon ng regulatory relief from the BSP. Okay, sa amin po pakikinig sa inyo pong paliwanag, Governor, may mga implikasyon ito, no? Kumbaga, dito po sa financial standing ng dalawa pong malaking government financial institution na ito. Ano po ang inyong reaksyon na ang sinasabi po naman with all due respect ni Congressman Joey Salceda, in simple terms, there's nothing fancy here? Ano kaya ang ibig sabihin ng there's nothing fancy here? Simple lang naman ang sitwasyon, no? Ang issue kasamang TED. Kinuhanan mo ng 25 billion, 50 billion ang DBP at saka ang Land Bank. Okay? Dalawang GFIs na ito ay nagpapautang sa ating mga magsasaka, sa ating mga negosyante, sa maliliit na negosyante at maging sa household. Okay? Dahil sa kinuhanan mo ang kanilang salapi at ito i-invest sa Maharlika Investment Fund, yan ay babawas sa kanilang equity. May capital charge yan, 100%. Dahil sa sila ay kinakailangan na mag-comply sa requirement ng BSP, kinakailangan either dagdagan muli nila o kaya palitan yung nawalang 25 and 50 billion. At kung ito ay hindi posible, dapat magbawas sila doon sa denominator. Ibig sabihin ng pagbabawas yung sa loans, either hindi na sila magpapautang or babawasan nila ang pagpapautang. Para sa ganon, maiwasan nila na bumaba yung kanilang kapital at hindi sila mag-violate sa requirement ng Bangko Sentral. I don't see anything fancy here. It's a straightforward issue na kapag ikaw ay walang kapital, hindi ka pwede magpautang. At dahil sa binawasan mo yung kapital, dahil sa binigay ito sa Maharlika Investment Fund, kinakailangan either kumuha muli sila ng additional capital from the government na siyang nagkukontrol ng dalawang GFIs na ito or hihingi ng regulatory relief from DSP. Ganun lang. Opo. Sige nga po, nothing fancy here, pero sa amin po na pangkaraniwan po lamang mamamayan, nothing fancy sa kanyang pananaw, pero grave consequences po ito. Tama po yan, kasamang Ted, grave consequence because marami po sa ating mga negosyante umaasa po sa utang nila para sa kanilang puhunan, sa kanilang negosyo. Marami po tayong mga maliliit na mga negosyante na umaasa rin sa utang nila mula sa DBP at mula sa Land Bank. At tandaan natin, itong dalawang GFIs na ito ay nagagamit din sa pagpupondo ng mga infrastruktura. Kung hindi na sila magpapautang, pakaunti ngayon yung magagamit sa infrastructure.
infrastructure. Kakaunti yung magagamit para sa edukasyon, Opo. sa kalusugan, at sa iba't iba pang economic and social services. Opo, opo. Kaya, well, maaaring walang fancy dito, pero nothing fancy, pero may mga consequences yan sa ating mga mamamayan. Opo, opo. Muli po, salamat na Governor sa inyo pong paliwanag dahil mas naintindihan na po namin ngayon ang napaka-importanting isyong ito. Marami pong salamat, kasamang Ted, at pagpalain tayong lahat ng Opo. ating Panginoon. And sa ulitin po, thank you si former Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.